What's up sa inyo mga tropa? Unang-una bago natin simulan yung content ko, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang munang magpasalamat sa inyo dahil 15,000 subscribers na tayo. Hindi ko aakalain na makakarating tayo sa ganito kadaming subscribers. Sa mga matagal ko ng viewers dyan or subscribers, dun pa lang sa pinakaunang YouTube channel ko, which is yung content natin tungkol sa Converge na meron na rin ngayon na 15,000. And etong printing channel natin na 15,000 na rin siya, mabilis ko siyang naabot sa totoo lang dahil yung Sai TV budol ko na YouTube channel, medyo may pagkatagal na yung channel na yon, yung YouTube ko na yon, pero etong print and cut natin, medyo mabilis ko na achieve etong 15,000. Salamat sa inyo, sa mga sumusuporta dyan, salamat sa mga nag-aabil ng mga templates natin, and sa mga nagpapatulong i-repair yung kanilang mga printer via online, sa mga nag-aabil or nagpapa-install ng mga application, any application na trip ninyo, pwede nyo akong i-message for only affordable price lang mga tropa, as in. Pero simulan na natin yung channel natin para hindi na masyado humaba. At kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, dahil sa inyo rin ako nagkaka-content tungkol dyan sa mga comment ninyo, dahil nagkaka-idea ako. Ito talaga yung pinakamaganda sa channel natin, yung pagkakaroon natin ng, kumbaga, hindi ka lang viewers dyan, hindi ka lang nanonood ng basta-basta, yung nagko-comment ka din. Napakalaking tulong yan sa community natin. At alam nyo naman na yung community na binuo natin unang-una para makatulong tayo sa mga bagong magsisimula or gustong magsimula ng printing business, nalalaman nila yung nakatunay na presyo. At dahil nga sa mga comment ninyo, eto yung content natin. Para sa ngayong araw, manggagaling siya kay Jupiter Salinas at dito kay Katrina Villanueva. So unahin muna natin yung katanungan neto ni Katrina. Sabi niya, need po ba mag-head clean everyday pag naka-pigment ink? Napakarami ko ng video tungkol dyan sa pag-head clean. Pero anyway, sasagutin pa rin natin yan. Kung nakikita ninyo, etong nasa screen natin na merong title, sobrang head clean at power clean, pero kulang pa rin yung nozzle check. Mas maganda na panoodin nyo etong mga video na to at eto pa kung ano yung mangyayari kung palagi kayong mag-head clean sa inyong mga printer. At eto naman yung pagpiprint head cleaning daw tuwing kailan ba. Alam ko mga tropa, medyo nakakatamad panoodin etong mga video natin. Sa totoo lang naman tayo na yung mga tao ngayon gusto yung mga instant na. Pero mga tropa, kung gusto nyo talagang matutunan yung isang bagay, isipin nyo na lang na nagkakaroon kayo ng pre-seminar or pre-webinar dito sa online, kasi ayan na yung parang magsisilbing tuition fee ninyo or pinaka-seminar nga ninyo dahil sa ginagawa natin. Kahit papano naman talaga natututo kayo dahil etong mga sinishare ko sa inyo, na-experience ko rin yan nung nagsisimula ako, talagang as in. Eto lang yung maipagmamalaki ko sa channel natin. No? Kung hindi ko masyado alam yung isang bagay, talagang gusto ko na i-confirm nyo rin at nagtatanong din ako sa inyo, sa mga masugid kong supporters dyan na nagme-message sa Facebook page. Talagang tinatanong ko din yung maraming experience din na kahit papano meron silang alam din. Halimbawa naman yung hindi nila alam, alam ko. Give and take lang din talaga tayo, no? Yun yung pinaka-importante. Pero ayun, no, sagutin na natin, need po ba mag-head clean everyday pag na-pigment? Eto talaga yung pinasagot dyan, no? Pag napanood mo na etong tatlong video na to, ilalagay ko sa description yung mga link na yan. Ang sagot, depende sa ink brand na gagamitin mo. Kagaya ng sa akin, Hansol Pigment Ink ang ginagamit ko na version 2 na kulay black. Talagang sinasabi ko sa inyo, sa mga nakakapanood, talagang kinabukasan nagbabara talaga yung kulay black na version 2 kasi talagang ang bilis niyang matuyo sa printer head natin. Kasi nga yung version 1, ang problema ko naman talaga doon, napakatagal matuyo. Yung version 2 naman, napakabilis. So ayun, kaya kinabukasan kapag magpiprint na ako ulit ng ating mga stickers or kung ano man, nag-head clean talaga ako araw-araw once na hindi tuloy-tuloy yung print ko. Pero kung tuloy-tuloy naman, as in napakadami kong ipiprint, napaka-minimal ng pag-head clean ko. Nangyayari lang na mag-head clean ako kapag ka medyo may bumabara
or nagkaroon ng paper jam kasi syempre nadadamage or natatamaan yung printer head natin ng mga media or yung mga papel, photo paper, vinyl sticker. Kaya kailangan mo mag-head clean talaga doon. Every time na nag-paper jam, ugaliin nyo na mag-head clean. Pero kung hindi kayo nag-head clean, kapag nag-print kayo na may possibility or merong talagang magkakaroon ng tipong bara dun sa pinaka-printer head, mangyayari yung output medyo ma-smudging. Kaya kapag nagkakaroon ng paper jam sa akin, hini-head clean ko na talaga. And kapag tuloy-tuloy kayong nag-print sa vinyl sticker, may mga time na mapapansin nyo medyo pumuputla na yung inyong mga print out. Dun sa time na yon, kailangan yung mag-head clean or pinaka-better, higupan ninyo yung pinaka-damper ninyo ng ink kasi minsan nagkakaroon ng hangin kapag nagpiprint kayo time to time or every time na nagkakaroon kayo ng pag-head clean, nagkakaroon ng bubbles yan. And kung madalas nang nagkaka-bubbles yung mga damper ninyo sa mga printer ninyo, ayan yung damper nakikita nyo naman dyan, ilalagay ko na lang yung video. Ayun nga, kapag madalas nang may bubbles yung inyong mga damper, maaaring humihina na yung inyong purge unit. Yung purge unit, yung pinapatakan ko dyan sa video, ayan yun. Or ayan yung humihigop din sa mga ink natin sa damper para mag-head clean. Kailangan yung linisan yan. Panoorin nyo rin yung mga pagme-maintenance kung pigment ink ang ginagamit ninyo. And kagaya nga ng sinabi ko, depende sa brand ng pigment ink kung magbabara at magbabara or kung lagi kayong mag-head clean. Sa Kuyi naman, napakarami kong nakikita na nagkakaroon ng experience na issue dyan sa Magenta. Kasi nagbago yung kanilang formulation ng ink. Talagang napakadami talaga. Kaya yung iba nagsuswitch sa Hansol and yung iba naman tinatry si Inkrite. And sa Inkrite naman, may mga problema din talaga dyan. At syempre wala nga perfect na pigment ink. May mga pros and cons palagi. Naririnig ko naman dyan sa Inkrite, base sa mga tropa-tropa natin dyan, nagkakaroon ng problema sa cyan na color. So ayun lang, kung tatanungin mo kung everyday nag-head clean, sana nasagot ko yung katanungan mo. At kung medyo hindi mo pa ma-clarify yung katanungan mo, talagang I highly recommend na panoodin mo to, yung mga videos natin na 3 na to, kasi magkakaroon ka talaga ng idea dyan kung paano mo i-maintain yung inyong mga printer. And talagang kung naka-pigment ink talaga kayo, wala talaga kayong choice kundi mag-head clean. Yun lang, yun yung pinaka-point ko, no? Kailangan talaga na alamin nyo yung mga maintenance na dapat na gagawin ninyo. Sana nakatulong yon mga tropa. And eto naman, si Jupiter Salinas, sagutin natin yung katanungan niya. Dalawa yung content natin sa isang video na to, pasensya na rin mga tropa. Sabi naman niya dito, every print po ba pipindutin yan or nakadiretso na siya once ma-set up? Ang itinutukoy niya dito yung tungkol sa pagko-color correction. Mga tropa, depende sa application for printing business kung lagi kang magse-set up ng color correction. Pero eto, sasagutin ko nga kayo. Silhouette Studio, ito yung ginagamit natin sa pagpiprint ng sticker. Eto talaga, lagi kayong magse-set up dito every time na i-close ninyo yung application. Halimbawa, magse-set up tayo ngayon, click ko yung print, Epson 805 preference. Dito magse-set up tayo, nakadepende sa inyo kung ano yung setup na gagawin ninyo. Ayan, halimbawa, in-apply ko na siya and nag-print na ako. Tapos, i-close nyo to. Halimbawa, magpapahinga kayo. May gagawin ulit kayo mamaya-maya. Tapos, i-open nyo ulit siya. Magse-set up ulit kayo ng color correction. So, ang sagot, every time na magko-close kayo, magko-color correction talaga kayo. At syempre, kung meron kayong specific na kulay na gusto nyong ma-achieve sa pagko-color correct, magse-set up ulit kayo dito ng kulay. And alam ko, sa mga iba, alam na to. Pero syempre, sa mga nagsisimula pa lang, hindi nila to alam at walang nagbablog tungkol dito sa topic na to, sa pagsiset up ng kagaya ng tanong mo kung every time na mag-settings na ganyan. And move forward tayo dito sa Word mga tropa. Ganun din, every time na mag-open kayo ng printer ninyo, or I mean mag-open kayo ng application na to, isi-set up nyo to. At saka mga tropa, kung nag-set up kayo dito sa Silhouette Studio, hindi nangangahulugan nyo na ayun na yung setup ninyo during that
time dito sa Microsoft. Magkaiba ng color correction yan, etong Silhouette at etong Microsoft Word kung sabay nyo siyang ginagamit. Kung nakikita ninyo, as is yung pinaka-settings niya kasi wala pa tayong binabago sa kanya, na nakita nyo naman na may binago tayo sa Silhouette. So magsi-settings din kayo dito. Ayan, setup nyo yan. Nasa sa inyo kung anong settings yung gagawin ninyo. So move forward tayo dito sa Adobe or dito sa PDF file. Ganun din dito mga tropa, hindi yung nangangahulugan na nag-setup kayo dun sa application na kabila, ayun na yung pinaka-settings dito. Iba rin to sa mga nakaraan or iba rin to sa mga application. Bawat application by application, Microsoft, Silhouette, dun ka lang mag-setup at every time na i-close mo to mga tropa, mag-setup at mag-setup ka ulit ng color correction. Halimbawa, eto kagaya nung sinabi ko, close mo yan, tapos open mo ulit, mabubura yung settings dyan mga tropa, mawawala yon. Alam ko, napakadali lang netong topic na to, pero napakalaking tulong talaga na malaman nyo yung tungkol sa pagko-color correction. Kahit na naka-dye ink kayo, pero sobrang minimal naman sa dye ink yung pagko-color correct Nakadepende na lang sa inyo sa dye ink kung babawasan nyo mga tropa yung mga brightness. Ito yung tinutukoy ko, no? Kung gusto nyo na medyo light dahil madark talaga kapag dye ink, so tataasan nyo to yung brightness na yan. Kung gusto nyo naman na diliman yung output, ayan, ni-negative nyo siya, diba? Ayun talaga yon. Pero dito mga tropa, magkakatalo kapag nagpiprint na kayo ng pinaka-photo, yung mga ganitong file. Halimbawa, meron tayong file dito na mga picture. Kung i-recta-recta nyo siya print, kagaya niyan, right click nyo siya, tapos print. Dito, kung nag-set up kayo, kahit na kinlose nyo yan, kapag inopen nyo ulit yan mga tropa, nandun na yung pinaka-settings niya, kumbaga nasi-save. Ayan o, di ba, kinlose natin, pero A5 pa rin yung pinaka-setup niya. Halimbawa, ganyan, nag-print tayo. Pagka inopen nyo ulit yan mga tropa, ang mangyayari dyan, ayun na, di ba kanina naka A5, kinlose ko ng letter, nagsisave talaga siya. Ito yung usual na nangyayari sa akin talaga nung una. Di ba, dalawang printer din yung ginagamit ko. Minsan nagkakanda, lito-lito ako dyan, minsan magkaiba-iba yung settings ko dyan. Halimbawa, eto no, Epson 5290, kasi nga dye ink yung ginagamit ko dito, kaya wala akong pinaka-setup dito. Ayan lang talaga. So every time na magpiprint ako ng photo, dito ginagawa ko na lang to na matte. Pero madalas naman pag nagpiprint ako, ang ginagamit ko dyan, etong Epson 805. Ayan, nakita nyo no, nag-pop up, naka A4 na kagad siya, naka high na kagad. At eto sa printer management, ayan no, naka A4 na kagad, naka borderless at Epson Matte High, tapos naka-setup na siya dito, pati yung color correction. Eto, isang beses ka lang magse-setup dito. Kahit na i-close mo yan, pagka pinindot mo ulit yung photo na ipiprint mo, ayun na kagad yan kapag ka dito sa printer ko na Epson 805. And syempre, kapag ka sinet up ko din etong Epson 5290 ko ng high, kapag ka kinlose ko ulit yan, makukuha niya or masisave yung pinaka-setup ng color correction. 'Di ba? So dito mag-ingat kayo sa mga pinipindot ninyo dito sa pinaka-direct printing, kasi may mga subscribers tayo na pinipindot nila tong color management dito. Huwag niyong papalitan dito yung mga profile kung hindi kayo marunong magbutingting, kasi may chance na makapag-print kayo dito ng pangit yung kulay. So tatandaan nyo na lang kung ano yung pinaka-default mga tropa na kulay, kasi nung nagsisimula pa lang ako sa vlogs, natatandaan ko may nag-message sa akin na bakit daw ang pangit ng print niya kapag dina-direct print niya, agaya nung pinakita ko na nira-right click, and ayun, pag output niya napakapangit, pero kapag dito ka daw nagprint sa kanyang Word, iba, maayos, no? Ito yung Word natin, kapag pinrint niya dito, maganda yung pinaka-output, and pagka dito daw niya pinapadaan sa nira-right click niya, ang pangit, kasi nga nabago niya mga tropa yung dito, yung color management dito, no? So sana nagkakaroon kayo ng idea, kaya wag nyong gagalawin dito yung part na to, yung mga yan o, yung mga advance na yan, wag nyong babaguhin yan, i-as-is nyo lang yan. Kung babaguhin nyo naman to, make sure na alam nyong kalikutin or alam nyo yung ginagawa nyo, at make sure na alam nyo rin siyang ibalik. So para hindi na humaba yung video natin, ayun lang talaga yung
kasagutan sa mga katanungan nyo. Kung hindi nga na-clarify yung katanungan nyo sa mga sinagot ko, comment down ulit dyan sa ating video or pwede nyo akong message sa ating Facebook page. Pero syempre naman yung mga nagme-message sa atin sa Facebook page, huwag naman kayo magagalit kung hindi ko agad kayo nare-replyan. Syempre hindi lang naman din tayo nakapokus dito. And kung gusto nyo na mabilis tayo mag-reply, alam nyo na yan, kailangan na natin ng gasolina dyan, di ba? So ayun lang naman talaga, pero anyway, nagre-reply ako. Wag niyo lang tatadtadin or nagmamadali kayo ng sagot dahil syempre nagpiprint din ako dito, pare-parehas tayo and may mga other shit din ako na ginagawa. Pero alam yan ng mga nagpi-PM sa akin na talagang nagre-reply ako. Wag lang sunod-sunod talaga yung mga tanungan, no, mga tropa. Kasi magiging unfair naman kung sunod-sunod yung tanong ninyo, meron na nagpapa-mentorship sa akin, di ba? Syempre, unfair naman talaga sa kanila kasi nagbigay sila ng TF. Tapos, medyo nauuna ko kayo na hindi naman nagbigay ng TF. Syempre, mas priority ko yung talagang mini-mentorshipan ko, no? Talagang anytime naman nagme-message ako or nagre-reply naman talaga ako. Pero syempre, priority natin yung talagang naka-avail sa atin. Again, nagre-reply ako sa mga katanungan nyo, no? So, ayun lang, give and take lang tayo mga tropa para masarap yung kwentuhan natin. Kasi tropa-tropa tayo dito Yun lang talaga yung napaka-importante. And dito na natin tapusin yung vlogs natin para sa ngayong araw na to. 15,000 subscribers, maraming salamat. Message lang sa ating Facebook page kung kailangan nyo ng template or mga application for printing or Canva Pro. So, ayun lang. Lagi ko sinasabi, research is the key. Wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.